eaten and be full. Sabay-sabay tayo. Hindi, kayo muna. Ako muna. Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kayo. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. You shall not go after other gods, the gods of the people which are round about you. Sabay-sabay. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Let's pray. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat sa aming bilang, sa aming gawin ng event mamaya. Kayo pong magpala, magiging ng victory. Gamitin niyo ang bawat isa, inyong lingkod, inyong salita, mga bataan din dito, Panginoon, mga paghanda. Kayo po yung sila bless, matuto. Eventually, Panginoon, sila po yung maglilingkod sa inyo. Ma-translate sila, Lord, sa church. At sila po ay pagpalain. At tuturuan nyo din po, gagamitin in the future. This time, kami ngayon ang gagamit nyo. So, we pray na kayo po ay magpalat, magpapatalino sa amin, maggagabay. Kailangan po, Lord, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, magandang umaga po sa lahat. So as you know, mamaya po tayo po ay mag-minister sa mga bata muli. Pero at this time, tayo muna yung pag-ministeryo ng salita ng Diyos. Amen? Matuto tayo. Paano tayo tutulong? Yan tayo series yan eh. 3 sermon kung paano tayo tutulong sa iba. So medyo generic yun. Pero ngayon, more on sa bata. Yan title po natin ngayon is Akayin ang mga bata. Yun lang. Akayin ang mga bata. Subtitle natin, Helping Children Learn the Word of God and Stay in God's Will. Yun ang ginagawa naman natin eh. No? So, I understand, minsan ang ilang years na natin to eh. No? Minsan nakakapagod na rin. Amen? Lalo sa mga dati na, no? Datihan. Eh, huwag tayo mapapagod. Magpagod, magpahinga, pero huwag namang permanent, no? So, kaya encourage tayo nawa ng salita ng Diyos ngayong umaga. So, itong binasa po natin, ito ay sikat na sikat. Kaya madalas to, kung naaalala nyo, madalas natin itong nadadaanan. Hindi lang sa mga bata, pwede din sa pamilya, sa church. Ito po, dito po nanggaling po itong yung title niyan, Hear, O Israel. Kaya ang tawag dyan sa Hebrew is the Shema. Shema. Okay. Ito yun, yung sabihin parang Shema, tas listen or hear, parang ganun. So medyo sinamarize dito yung mga dapat natin gawin, especially sa mga bata, pero ito obviously mag-reflect sa lahat. Kasi hindi lang bata tinuturuan natin, sarili mismo natin, mamaya sabihin dyan, yan, yung mga tuturuan sa mga bata, pero dito, upon thine hand eh. Ibig sabihin, dapat alam natin na salita ng Diyos, inaalala natin, nilalagay natin sa harapan natin. Naalala yung mga discussion natin dito, di ba? Yung mga Hudyo na ginawang literal yan. No? Meron silang leather para silang literal yan. Ang gawa sila ng leather something, isusulat yung kung anong sulat nila, Bible verse, lalapirutin, tapos lalagay sa literal, lalagay dito. Nakatali sila doon para sino ba? Sino kilala niyo may ganun? Si Zorro. Naalala ko siya eh. Sino yung ayan dito? Yung Captain Marvel. Yung spy. Yung pirata. Anyway, sila dito. Kasi nakalagay eh. Frontless between the eyes. Pero alam na natin, yan po ay spiritual . Sabihin nung, lagi mong binabasa yung salita ng Diyos. Familiar ka, alam mo, mga baguhan sa atin. Nakita nyo naman kanina sa Sunday School, yun talaga tayo, no? Hindi tayo mag-asawa dyan. Wala akong nakikitang dahilan bakit natin hintuan yung Bible quiz, Bible memorization. Wala. Hanggang tumanda tayo, kita nyo kasama rin ako.
And then, ito naman, pati sa poste. Kaya mahilig yung iba na puro okay din yun. Pero, wag lang okay, no? Pero, obviously, ibig sabihin na naman yan, pag in-interpret mo yan, ibig sabihin, pati bahay mo dapat, maayos, no? Nakita ko yung bahay ni na Roniel. Siyempre, bago lang sila dun, eh, no? Walang kalaman-laman. Pero maganda yung tiles, no? Maganda ba? Simulan mo yun na malagyan mo ng mga Bible verse. Dito rin tayo, wala nga tayo dito, eh. Nag-isip ako paano yung maganda, eh. So again, pero spiritual yan, dapat ibig sabihin, kahit sa anong gawin mo, saan ka pumasok, lalabas ka ng bahay, pabalik ka ng bahay, nasa bahay ka, nasa labas ka, laging salita ng Diyos yung kaulayaw mo, lagi mo iniisip, binabasa, meditate, ina-apply din, mayroong decision making ang gagawin. Ano ba sinabi ng salita ng Diyos? So ibig sabihin, nandun lagi. Kaya ngayon, pero dito particular tayo muna sa mga bata. Paano ko ba kaya yung mga bata? Kasi ako hindi masyadong. Kaya nga, ilang taong ka na ba dito rin? Ilang taong ka na rin? Ha? Ilang taon ka na nga? 5 years po sa akin. Oh, 5 years sana. Ang mga ganun, no? Medyo na ganun kasi. Pero ngayon, tuloy-tuloy na siya rin. Amen? Jackie rin. So, lahat tayo. So, parte ng ating ginagawa, ang Panginoon kasi gustong pagpalain lahat ng tao sana eh. No? Mabaligtas, and then pagpalain, nakatulong, may ipasa yung pananampalataya, may turo. And then, siyempre, kabilang na doon yung mga kamalian, maalis hanggat maaari. Pero ang pangako talaga ngayon, may free will tayo, hindi natin pwede pilitin. Maraming kulto dyan, ang panira natin dyan, salita ng Diyos din. Hindi tayo maging violente. Kaya po yung iba ngayon, ginagamit tayo salita ng Diyos, yung mga Hudyo ngayon sa Israel, ginagamit pa nila yung Bible eh. Ganon din yung mga Amerikano, kung sino man yan, ganon din yung mga Muslim. Ginagamit lang yung Diyos at salita ng Diyos kunwari, para sarili nilang selfish ambition. So, hindi tayo ganon. Ito ngayon, nag-uumpisa madalas ang ministry sa sarili natin, of course, and then, kung talagang mature ka na, huwag mong mananatiling sa'yo lang. Hindi po napakatalino mo lang, tapos sa'yo lang. Normal yan, kailangan mo ipasa. Isa yan, no? Kaya may mag-teacher ba dito? Sino mag-teacher? Yan. Napakahalaga po niyan. Lagi sinasabi nila, dakilang daw niya, profesyon. Totoo yun. Lalo na, ay pastor, hindi ako programmer ako eh. Kung soul winner ka, okay din. Saka suporta ka sa gawain ng Diyos. Amen? Ganun din yun. Kaya ngayon, paano tayo nakakain mga bata, helping children to learn the Word of God and stay in the Word of God or the God's will. So point number 1, binasa na natin to Shema. Malinaw na to actually, mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa at yung lakas. At mga salita ng Diyos. Yan ang mga aralin natin. Kailan lang maganda rin yung ni Phil Stringer sa take niya dito. May in-expose siyang ang pangalan is Eugene Naida. Okay? Isa raw yun sa mga tao talagang laking sinira. Siya yung nag-impluwensya ng mga modern translation. At hindi lang yun, no? Tinuturo, hindi siya mismo nag-translate, pero tinuturuan niya yung mga magta-translate. So, loko-loko nung Naida na to. No? May kinig ba kayo? Makinig kayo, may pinunit pa kayo dyan, ha? Tugun-tugin ko kayo, eh. Makinig. Ang sabi dyan, pag nakaupo ka, pag nakatayo ka, ibig sabihin, basically lahat ng bagay. Katulad niya, pinagalitan, ganun pa rin. Bakit mo pinagalitan? Para matuto, makinig. Nakahiga na kayo, no? Baka iba na yung pinag-uusapan nyo. Ay, tulog naman na tayo. Okay na, magkalokohan naman ang pag-usapan natin. Hindi pa rin eh. Salita pa rin daw ng Diyos eh. Pagkabangon. Naalala ko, may time kasi na yung tumira sa akin mga pinsang ko yun. Talaga namang ang gugulo. Puro kalokohan kasi puro kabataan eh. Kaya hindi rin biblical yun eh. Talagang dapat yung mga bata nakatira sa
bahay ng magulang. Normal, yun ang normal. Yun ang maganda. Kayo makikisakay sa iba, magbo-board pa pag ganyan, college. Kaya pinaplano nyo dapat yan. Amen, ito malayo. Ganun talaga, ito kayo nakapasok eh. Hanggat maaari, amen, lalo na yung mga babae. Ganun din mga lalaki. So, yun na nga, bind, sign, hands, open your eyes. Basically, lahat ng salita ng Diyos dapat. Ngayon, ito na. Ngayon tayo mga ilang points lang dito. Napakaganda nito eh. Paano natin matutulungan yung ibang tao? Una, sarili muna. Ano sabi sa Proverbs 22? Kailan lang tinakil natin dito, diba? Sabi doon, 22:6. Train up a child. Kabisado nyo na, in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. Turuan mo siya. Ngayon pa lang, alam niya na, yung salita ng Diyos, paano siya mag-iisip, sa siya kuha ng impormasyon, sino yung lalapitan niya, sino yung hindi, sino ba yung maaasahan. Siyempre ang Panginoong salita ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos, sa ang tao ng Diyos. Dapat masanay na siya doon, bata pa siya, hindi yung siya pa yung tutuklas para sa sarili niya. Pag nasanay siyang ganon, hirap. So ngayon, ito may magandang payo dito. Iba, tinuturing natin yung mga bata. Bata lang yan eh. Pero actually, hindi dapat. Party na sila ng church ngayon. May pinapasaya nila tayo. Kaya may meron sila mamayang... Sila na rin, mag-participate na rin. Hanggat maaari, utusan, turuan, mga kaya nilang gawin. Yan, makinig ka dyan. Mamaya, awit sila. Di ba? Party na sila ng church. But sila rin yung future. Kaya nga, hanggat maaari, ako, nagkamali ka sa buhay mo. Huwag mong gawing excuse yun. Kaya nahulong ko tao, wala na naman si DM. So, I'm sure, sabi nga sa inyo, mahirap talaga. Pero, kailan ka babangon? So, paano natin sila tuturuan? Sarili muna. Pero, point number 1, hindi kasi madali. Katulad niya, mayroong distraction na naman sila, cellphone, di ba? Hindi mo alam, pag nabigyan mo na yan, una, pag games lang yan, mamaya nagchat-chat na kung kanino-kanino, nasobrahan naman ng games, puro kalokohan na iniisip, kala nila ang buhay ay ganun-ganun lang, parang naglalaro. Diba? Hindi ganun. Kaya train mo agad yan, umupo ka dyan. Stay din. Pag nandito kayo, nakikinig kayo. Ha? Kaya andyan kayo para makinig. Ganun, turo sa atin ganun. Kaya number 1, natuturo natin sa kanila. Lahat ngayon may kanya-kanyang curriculum. Pag Katoliko yan, kasama lagi sa curriculum nila, yung mga santo-santo nila, di ba? Tuturuan ng magandang bagay yan. Management, business, math, science. Tapos biglang andun pa rin yung idol nila. So sinasabi ko lagi sa inyo, napaka-delikado nung yung katotohanan, nahaluan mo ng masama. Kasi sabi sa inyo, huwag yung to-tolerate yan. Dito halos wala tayo tinotolerate na kaya nating, di ba, kahit nga mga ating mga pagkasama, association, kahit mga kapwa natin Baptist, may sigurado natin, ano ba yung kalooban ng Diyos dito? Okay? Kaya madadaanan natin yan sa aking preaching later na sa aksidente. No? So, train ng bata kung saan sila tutungo. Obviously, dapat ikaw muna bilang teacher, alam mo kung paano saan sila tuturuan. Kaya number 1, saan mo nga sila tuturuan? Hindi basta kuha ka lang ng curriculum sa internet. May sabihin ako sa inyo dito, sineshare mo yan, ano yan, SDA yan. Yung mga yan, karamihan niya, pag hindi ka particular, hindi ka keen, alam mo, nakapalda lang, maayos na. So, may mga gandang ano rin sila, kaso, halo yan eh. Kaya nga may nag-share naman kahapon, si Daniel nga, Calvinist naman. J.C. Ryle, magaling yun. Mga hero ng mga Calvinist yun. Kaso Calvinist pa rin eh. Ano ba yung Calvinist? Aralin mo. Para hindi ka ma-influensyahan. Paano nga malalaman, Pastor? Ayun. Kaya point number 1, teach them the Word of God diligently. Nakita nyo kanina sa 7. Oops, balik tayo sa Deuteronomy 6.
marami po ngayon, naalala ko na naman yung aking dating friend. Sabi niya, pag-aralan lang natin yung mga tama at mali, pero huwag mo idadama yung salita ng Diyos. Ba't may kailangan may Bible? Parang ilag sa Bible yung ibang tao eh. Kasi nga, salita ng Diyos yan, hindi na naintindihan. Pag di ka ligtas, hindi mo naintindihan yan, yung context niyan. Pero tayo, hindi tayo mangingilag dyan. Yan talaga ang source natin ng katotohanan eh. Yun talaga eh. Sino? Writing nino? Sino mas sikat dyan? By the way, si Ellen DeGenerate, ilan niyo ba yan? Yung tomboy, may sakit na daw, salamat. Ang tagal nga eh. Namatay na yun eh. Pero parang tindi rin ang sakit na eh. Parang answered prayer tayo dun eh. Alam niyo yun? Yung nag-influence kay, sino yung Pilipino kay Charis? Ngayon, Zac, si Zadis ngayon? Jake Cyrus. Ang bira ito. Pumangit na lahat eh. So yan, may kanya-kanya silang, saan sila kukuha ng katotohanan? Iba, kanya-kanya lang. Iba nga dyan, kumukuha kung saan-saan na talagang dubious, talagang loko-loko. No? So tayo, salamat sa Panginoon, meron tayong Bible. Amen? Kaya teach them. Yan, mamaya gagawin natin. Yan, pag magba-Bible, kayo, discovery class or good news class, wala kayo ba ituturo? Bible lang. Umpisahan sa mga kwento, panindigan niya, walang mali sa Bible. Hindi niyo lang sagot, magtanong kayo. Kahit kwento dyan, napakaganda. Subpoint natin, ano yung nakita natin dito sa 6? Nakahiga ka, kababangon mo pa lang, nakaupo ka. Ang ibig sabihin po niyan, teach them consistently. Ano yung consistent? Lagi. Mamaya, baka naman mamaya, tinuturo mo, which, and ganyan. Diba? Kaya nga, inalis ko nga si Stephen dun sa Dati gusto ko yung yung piso mo? Si Kumon. Gusto ko yung math daw, tsaka, English. Matututo itong mga itong. Mamaya, binabasa ko yung curriculum ng mga ELF, mga ganun yung mga example eh. Wala sila kasing pagkukunan eh. Ba't di na lang Bible? Bible. Yun nga, kasi sila nakakilala sa Panginoon. Napakaganda ng Bible. Walang kakahiya dyan. So, consistently, so kahit saan. No? Kaya gusto ko yung curriculum nila sa SOT. Yun. May memory verse. Lahat yun naka-align. Dapat ganun. Ngayon, nilalabanan po ng iba yan. Masyado naman kayo. Kami, non-partisan, non-denominational. Maniwala ka dun. Lahat siya may kiling kung saan. Depende sa kung sino naggumawa ng curriculum. So, consistent dapat, no? Sa pamilya nyo, sa church, and then sa ibang bagay. Gusto ko meron tayong lesson sa mga bata lang. Okay, gano'n. Okay, sige, gawin natin. Bible na naman. Diba? Consistent. May mga youth meetings, conference, Bible pa rin. Sarili mo. Ay, gusto ko yung aking anak ay mabilis magbasa, magaling, at matuto, comprehension. Ano yung babasahin ko? Tingin ako nung kay, sino yung witch? Pinakasikat daw yung Harry Potter. J.K. Rowling, no? Yumaman yung babaeng yun eh. Siya daw ang pinakamalaking nabenta aside from the Bible. Walang tatalo sa Bible. Pero ang pinakamalaking nabenta raw yan si J.K. Rowling. Sino man yun? Ang kilalanin yun. Anong babasahin yun? May witch? Walang kwenta. Basahin mo na yung Bible. So the more they hear the word of God, the stronger spiritual foundation becomes. Okay, foundation na naman. Sabihin, at least alam niya yung kwento, kilala niya si Joshua, kilala niya si Samson, kilala niya si Jesus, si Peter, at kahit na paano, mga bata, hindi pa ganun kalalim yan, pero at least nakikilala sila. Si David nagkamali, pero nasa Bible yun, pero ano ginawa sa kanya ng Diyos? So may foundation sila. Natuturuan sila, mga simple hanggang advanced. And then, another subpoint natin ulitin ko teach them the word of God diligently, number 1. Consistent, and then, clearly. Meron pong nagtuturo ng di masyado, kasi parang mababaw sa kanila. Basta nagtuturo kayo ng mga bata, natuto ba? Tayo, naligtas ba? Ganun tayo eh.
Amen. Ngayon, yung mga sobrang bata, wala pa yan, bayaan mo lang mag-familiarize. Pero pag na edad na ni na, ni Prince, dapat yan, ligtas na yan. Turuan ng paano maligtas. So, dapat malinaw. Ano yung dapat mga bagay na explain, hindi lang basta daanan mo lang. Natuturo nyo na yung ganyan. Dumaan na ba kayo sa curriculum na ganyan, sa lesson na ganyan? Oo, tapos na. Check. In-explain mo ba? Kaya napaka-crucial ng teacher. Ano yung mga dapat explain madalas? Yan, kaligtasan. Ay nako, maniwala kayo, mga writings ngayon, literature, pinapalabo nila yan. Literal, demonyo, tinuturuan yung lingkod ng demonyo, tapos, paano papalabuin yung malinaw na Ganun talaga. I-forward ko nga sa inyo yung yung mga tanongin nyo ako para malala ko. Talagang literal na tinraining niya yung mga tao para magduda yung mga makakabasa ng kanilang Bible translation. Baliktad din, sa halip na maging malinaw, palabuin natin. Yung mga ganyan tao. Kaya tayo, dapat malinaw. Hayaan natin magtanong. Huwag ka na magtanong, basta yun. Hindi tayo ganon. Amen? Amen. May duda pa lang, aralin na natin yan. Kasi yun ang isip siya ng honesty, di ba? Pagiging totoo din, ganun din. Pag may doubt, i-resolve. Ano pa yung mga dati explain? Kasalanan. Pinapalabo rin ng mga yan. Nabanggit ko na sa inyo dati. Yung iba, sabi nga sa inyo, yung kaya mahirap daw i-translate ng perfectly yung salita ng Diyos. Bakit? Ito yung dahilan nila. May mga salita sa ibang language, wala sa sa ibang language. Maniniwala ba kayo doon? Meron mga lumalabas na ganyan. Sa Pilipino daw, yung kapatid. Yeah, sibling. Simple lang yun eh. Meron pang iba na walang Tagalog, may Tagalog pero walang direct na translation sa English. Totoo ba yun? May iba hinihiram eh. Pero yung actually in a way, totoo yun in a way pero still, may pwede kang i-derive. Minsan interesting din yan eh, yung translation na pag-aaral ng translation at actual translation. So, meron pa rin. Sabihin natin walang exact equivalent yung salitang yon, meron pa rin siyang, pwede mo pa rin siyang express. Okay? Sa ibang paraan, maaaring gumamit ka ng dalawang salita. Di ba? O kahit isang phrase, kung talagang hindi pamilya sa kanila, nakikinig pa ba? So, totoo, may totoong silang sinabi, kaso sablay pa rin. Okay? Katulad daw ng salitang kasalanan, ito yung next natin sa salvation eh. Kaya daw sa Japan daw, wala raw word na kasalanan. Parang hindi ko ma-imagine yun ah. Pero kahit sabihin natin, meron pa rin mali, may error, di ba? May translate mo yun. So, kaya kailangan nating ipaliwanag. Okay? Take time. Paliwanag yung panalangin. Di ba? Sa Catholic, ang dami nilang sinirang salita eh. Mercy, ano ba yung sinira nila? Repentance, repent, grace, very good, no? Yung grace sa kanila parang equal to pray. Pray is equal to grace. Nag-soul winning ako madalas. Anong sabihin ng manampalataya? Mag-pray. Ha? Kaya ka nag-pray kasi una ka nanampalataya. Okay ba yun? So kaya paliwanag natin bilang mga teacher, paliwanag natin ano yung sabihin ng obedience, ng pag-ibig ng Diyos, tsaka ng kabanalan. Basically, halos lahat. So, take time. Talagang medyo matagal yan. Pero pag naturuan mo yan, lalaban yan. Amen? Gagamitin ng Diyos yan. So, may example of course si Timothy. si Paul kay Timothy. Ano sinabi niya kay Timothy? Bata pa si Timothy. Hindi natin alam kung timeline nito si Paul. Pero si Paul kasi later na yan eh. Pero maaga pa rin. So after mamatay ni Jesus, of course yung Acts, di ba? Then si Stephen. Then si Paul. Bata pa si Paul nun. So around that time, of course, may nag-preach na. Kaya si Timothy daw, ito yung sabi ni Paul kay Timothy. Pakibasa nyo nga. Ready, go. And that from a child thou hast known
Si Timothy, bata pa. Binanggit natin last time din yan, di ba? Yung kanyang lola, tsaka nanay, sino yan? Si Lois and Eunice or Eunice. So yun pala, kaya si Timothy, isa sa mga example talaga ng napakagandang katayuan ng pastor yan eh. Kaya ako, inamin ko sa inyo, hindi ako dating siyempre hindi naman anak ng sino. Kaya nakahabol din kahit paano, amen? Pero ang ating talagang gustong maging later, mga pastor, maging advance sila pag bata pa lang. Bata pa, salita na ng Diyos, ang training nila ng reading, salita ng Diyos, memory, salita pa rin ng Diyos. Kaya malinaw dyan, bata ka pa, alam mo na yung salita ng Diyos. At ito ay dinescribe ni Paul na ito daw yung dahilan para siya ay tumalino. Nakita niyo ba yun? Unto salvation pa. Kaya ganito po yan, yung ibang hirap maligtas, iba madali. Bakit pag talaga natutunan ng katotohanan yan, hindi yan mambobola sa'yo, tapos sinasya mo salita ng Diyos, pipilosopuhin ka pa. Pag natanim ang salita ng Diyos, sa foundation, salita ng Diyos, ang daling maligtas niyan. Madali naman talaga maligtas kaso nga, minsan yung iba yung naitanim sa kanila, katulad ng mga, alam niyo na, mga Shinto religion, alam niyo mga yun? Naku, ang hirap siya nun. Mga Buddhism, sino si Jesus? Di ba, Diyos din siya? Ay, Diyos din to eh. Atay ka na. So, consistent, clear, yan, yung ating sa salita ng Diyos. Okay, number 1, teach them the Word of God diligently. As in, turuan nyo. Pero bago nyo turuan, dapat alam mo, naintindihan mo. Kaya pangalawa, ito, napakaganda. 1 Corinthians. Very crucial to. Nakikinig pa ba kayo? Paano natin tayo magtuturo? Isa yung, ganito yan, ganito, consistent, malinaw. Kaya sabi ni Paul, be followers of me even as I also am Christ. Sabi ni Paul, ako ay sumusunod kay Kristo, sumunod din kayo sa akin. Pero sabi, anong point doon? Show them the Word of God by example. Yan. Kasi kahit si Ate Jana, tinuturuan niya, mga bata ganito yan dapat wag kang bastos dapat ganyan magalang, okay po. Mamaya nakita nila si Ate Jana, nagisigarilyo, nagmumura. Malilito yung bata. Ma'am, anong mali yan mga? So number 2, paano natin sila tuturuan kain? Maging example ka. Kaya ito po yung pinakamahirap halos. Kasi alam natin yan, kahit bata yan, kuha nila yan eh. Sa Bible, ganun din yun. Pag ito yung tinuro mo, ito yung pinapakita mo, malilito yun, aasarin ka pa, bandang ulit, di maniniwala sa'yo. Kasi minsan, sabi nga nila, talk is cheap. Dali lang magsalita. Kailangan makita kitang ganyan nga. Okay, show them the Word of God by example. Gawin mo una. Makita nila, maayos ka, magalang, maayos yung pananalita, masipag ka, hindi ka bolero, hindi ka manggagancho, di ba? Hindi ka tamad, hindi ka manloloko, sinungaling, ano man yan. Pag nakita nila ito pala yung tinuturo, ito siya mismo, ganun. So, paano natin tinuturuan din yung mga bata, basically kahit sino, mga kapatid, no? Paano mo tuturuan yung ibang tao natin na maging maaga sa church? Pag nakikita ko, maaga to lagi, consistent, lagi. Paano mo sila tinuturuan? Minsan di mo alam magsalita. Amen? Paano sila ma-encourage na magbasa ng salita ng Diyos? Di ko naman sila nakikita, di naman ako nakikita nila. Pero pag consistent ka, alam mo yung dapat malaman, paano mo na sila tinuturuan? Kasi ikaw ay nagli-lead by example. So, ganun sa pananalangin, and then basically sa lahat ng bagay, no? At sabi nga nila sa mga bata daw, ito, very true to. Sabi nila, children imitate our attitudes. Pag nakita ko saan, masyado kang madaling, alamura ka, or masyado kang madaling
nasasagi lang, away na. Tinuturuan mo na yon, yung mga batang ganon. Amen? Eh kung balik rin natin, ito, nasagi na, okay lang, sakay lang. Okay lang, sorry, okay lang po. Sige. Maayos ang damit, maayos ang salita. Okay, para mo silang tinuturuan. Okay, so children imitate their attitudes. Ganun din, no? Lalo na tayo, mga magulang dito. Makikita ni Jared, mga bata dito, ay sila, nakikinig sila. May kinig din itong mga to, di ba? Sana. Ano pa? Mahal nila ang Diyos. Talagang mahal ang Diyos ng tatay ko. Mahal talaga ang Diyos nito. Kita nila yon. Hindi mo pwedeng lokohin yan. Alam nila kung importante sila in church. Bakit? Kasi yan, nagbe-prepare kayo. Nay, anong oras na? Hindi ba tayo maghahanda? Okay lang yan. Ano, matututunan din nila yon. Ay, tinanong ka, di ka nakapagkas. Nagsinungaling ka pa. Ay, gano'n lang pala yun. Ayun na yun. Kaya yung kataga dito, a godly example often teaches louder than a sermon. Sabi ng iba, ano ba yun? Action speaks louder than words. Amen? Amen. Ano malakas, action o word? Ganun sabi, no? So, okay din yung word. Malinaw yan eh. Pero, minsan, para sa ibang tao, kasi pag hindi ka consistent, nagko-conflict yung sinasabi mo sa ginagawa mo, sinususundin ko doon. Ito yung ginagawa niya. Malamang ito yung talagang pinaniniwalaan niya. Di ba? So, ingat, no? Yan, yung pag-minister niya sa mga taga kung saan man yan, hindi yan isang oras lang, isang araw lang at what. Maging example tayo na. Pangatlo, ito yung nabanggit ko na kanina. Tayo mga Baptist especially sa atin, kaligtasan muna. Amen? Kaya point number 10, encourage them to know Christ personally. Actually, pwedeng baguhin yan. Hindi lang encourage, no? Pero siyempre, hindi na natin pinipilit eh. Talagang share mo yung salita ng Diyos, maligtas sila. Yun ang punot dulo mo, no? Tuturuan mo sila ng konting Bible para later, maligtas sila. Gusto mo sila mapunta sa church para maligtas sila. Kung may pagkakataon ka na sa labas, sharean mo na agad. Ganon. Okay, maganda yung umattend sila, pero kung di naman naligtas, anong kwenta nun? So yun, kaya dapat lahat tayo dito alam niyo yung gospel. Eh, may dyan naman si Brad eh. Kunwari absent siya ng araw na yun. May pinuntahan or may Valentine. Si Pastor, bahala si Pastor dyan. Eh, may gagawin si Pastor. Tapos naiwan kunwari ikaw dito. Ikaw lang. Tsaka yung bisita kunwari. Anong gagawin natin? Next time ka na lang. Kung mamatayan. Okay naman. Di mo alam yun. Ako, nangyari sa akin yun eh. Kaya seryoso ako sa ganyang time. Nakita ko na ba sa inyo yun, yung aming nagkaroon ng cancer. Sabi ko, balikan kita next week. Kasi yung kasama ko nagmamadali. Kasalanan din kasi pati yung mga nanay tatay, yung mga panati ko kasi. Pumayag na ako, sige, sa Tuesday. Pwede ka, sige. Monday, patay. So, hindi yung pinapagpaliban. Amen? Present the gospel clearly. Lahat alam na alam yung gospel. Lahat nagkasala, namatay ang Panginoon para sa iyo, nabuhay magmuli. Ang kaligtasan ay by faith alone. Marami ngayon nakikibaptist, nakiki-faith alone, pero merong kahalo. And then, hayaan mo silang magtanong. Okay, give opportunities to respond. Huwag kang tatay, anong oras na eh. Next time, gumawa ka ng paraan para magkaroon kayo ng oras. Kaya nabanggit ko sa inyo, mayroong kang kakayanan, mag-collaborate kayo. May oras kayo. Kung hapon yan or umaga, iba sa inyo, di soul winning. Kasi siguro, nahihiya kayo. Parang kahapon, puro boys kami. Sabi ni Shana, welcome boys. Puro boys to ah. Dati may girls kami kasama eh. Ewan ko, nahihiya na iba. O sige, gumawa kayo sarili ng gig. Amen? Ayun. Soul winning kami, kayo. Good news class. Asa inyo yan? Pwede rin kayo sumama sa soul winning. Pero, yun. So, kaya pag binigyan sila ng time, yung mga bata, at even mga ibang unbeliever, hayaan nyo sila magtanong kasi may oras kayo eh. Paano pag wala kayong oras? Lagi kayo nag-excuse.
No? Puro excuse, puro excuse. Lalaba, ano naman yan. Apat. Ulit-ulit tayo din sa Ecclesiastes 1 no? Nagbasa, ready, go. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Paulit na alala nyo, kailan lang, ito yung ating ano din sa mga kabataan. Dito naman, pag kayo naman yung may minister sa mga kabataan, mas bata pa sa inyo, nasa utak nyo dapat na sandali lang yung buhay. Eh, bata pa ako eh. Ay, okay lang, bata pa yan eh. Dadating ang bilis lang yan. Diba? Parang nakita namin yung mga kasabayan yun. Diba? Tatanda na ngayon yun. Panayosin na. Kasi hindi sila in-involve sa sarili sa church eh. Kaya lagi yung sabihin, saglit lang ang buhay, saglit lang ang buhay. Yung sabi dito, ngayon, bata pa kayo, hindi pa dumarating yung mga evil days. Sabihin niya, kunwari, medyo kayo ay, kailan ba dumating evil days? Kaya pag kailangan nyo na maging busy ng gusto, bakit? Gusto, antok na antok sa church kasi nagtrabaho ko. Ano ba trabaho mo? Algador ako eh. Walang masama dyan. So, kung may opportunity kang mag-aaral, parang hindi ganyan ang ano mo, di ba? Palalahanan mo sila. O iba naman, bira, bata ka pa, ba't pagod na pagod ka na? May asawa ka na, bata ka pa. O yun. Hindi mo kasi inuna yung Diyos, di mo alam yung pipiliin mo. Gaganunin nyo sila. Amen? Huwag kang mahihiya. Katotohanan yun. Yan ang sinasabi dyan. Darating yung mga masamang araw, either wala ka ng choice, of course, lagi naman may choice, pero yung baka parang walang choice kasi naiwan na yung mga magagandang choice, yung mga magagandang opportunity, nalipasan sila. Either kasalanan nila, ng tatay, nanay nila, still, dumarating yun. Kaya pag nagtuturo tayo, anong point dito? Help them discover and follow God's will. Bigyan nyo sila ng options. O ganito, pag nag-aaral ka ngayon, ganito yung pwede mangyari. Pag hindi, ganito yung pwede mangyari. Sila yung mamili. So, ang hirap naman yun. Yun nga, talagang mahirap mag-teacher. Wala nang sabing madali eh. Pero isa yan sa mga sa pag-aakay natin sa kanila, hayaan mo silang ma-discover nila. Ibig sabihin nun, mag-ano ka talaga eh. Kung ano yung iniisip nila ngayon, kung saan yung level ng understanding nila, bababa ka sa kanila. At hindi yan parang ginagawa ko sa inyo. Minsan gusto kong mag-topic na napaka lalim dito. Tinitingnan ko kayo, parang hindi kayo nakakasunod. Anong gagawin ko? Doon ako sa level niya, kaya lagi ko tinatanong. O, naintindihan mo ba? Ay, naintindihan daw. Inassume mo na para matapos na to. Hindi tayo ganun magturo. Individual yan. Eh, alam mo, naintindihan mo talaga? Pag naangang gutom na yun. Kung ano man, aaralin mo. Kung natutulong siya, hindi. Let them discover and follow God's will. Makita siya, ito, pag sumunod ka, ito, kilala mo si ganyan. Kaya yung pinagpala ng Diyos, maayos ang utak, at hindi lito, ang mga kulto. Oh, kasi ganito ginawa niyan. Yun. Bigyan mo sila ng mga ganun, ma-discover nila, ganun pala yun. Eh pag hindi ka nakikinig, or pinapabayaan mo lang sila, hindi nila madi-discover yun. Okay? Ano pa? Naalala niyo po si Samuel. Matatapos ka na naman dito. Tapos nasa Solomon na ako eh. 2 Kings. 1 Kings. Si Samuel, nung una siya, alam niyo si Samuel, ginamit siya ng Diyos ng gusto, di ba? Pero nung bata siya, nag-umpisa sa kay Eli. Ngayon, tinatawag siya ng Diyos, kinakausap siya ng Diyos. Hindi niya alam eh. Tinatawag siya, sabi ni Eli. Ang sabi ni Eli, speak for thy servant heareth. Hindi niya pa alam kung paano makipag-usap sa Diyos. Sino magtuturo sa kanya? Yun lingkod ng Diyos dapat. Ganon din kayo. Kaya never kayo mag-imbento na hindi nyo nakita sa Bible ha. Kung medyo duda kayo, tanong kayo. Ganon tayo magturo ha. Hindi yung, basta dapat masaya. Gumawa tayo na. Ay, nakita ko yung mga Pentecost, ganito ginagawa. Hindi tayo ganon. Lagi magtanong.
Anong ginagawa? Kaya ito, naalala ko lang, tinuruan ni Eli, si Samuel, kasi parang nadi-discern niya, kinakausap na to ng Diyos kasi napapabangon eh. Na sobrang, medyo special din to eh. Hindi ko sinasabing ganito ako dati. Pero in a way, may mga ganong experience naman, hindi ako makakatulog. Tapos wala akong inisip, kundi yung salita ng Diyos. Kayo din, pag ganon, paano nyo malalaman sa kanila yon? Paano nyo ma-impart sa kanila? I-watch nyo sila. Ikaw ba? Lalo na pagligtas ha, kasi pag hindi ligtas yan, wala kang aasahan dyan. Baka iba sabihin mo dyan, na naginip ako, kinausap ako ng Diyos. Huwag ka maniwala. Sino ba to? Si Solomon, kababasa ko lang eh. Kinausap siya ng Diyos eh. Solomon ka ba? Okay? Tsaka talagang yun, nasa Bible yung talagang kinausap siya eh. Pero, kaya nga iwa-watch mo. Huwag ka magtitiwala agad sa bata pag sinabi niya, nag-ano siya ng spiritual jargon da. Yun na yun. Hindi. Tingnan mo, okay? So, ayan, kaya dapat alam na alam yung salita ng Diyos eh. Bilisan ko na lang, ano pa? Ito, magandang point. So, paano mo nalalaman, sino dito magaling sino katrabaho na dito? Parang wala kayong tutunan. Nauna ka bang magsaing? Paano ka natutong magsaing? Paano ka tinuruan? Pinakita, and then ikaw na yung gumawa. Hindi ko pa rin alam. Basta gawin mo na lang. Maraming bagay. Yan, di ba? Nabaglita ako si Roniel. Parang siyempre, wala pa naman background dyan eh. Basta aralin mo rin, huwag kang takot, no? Ingat ka lang din, baka may sumasabog na dyan, di ba? May acetylene ka pa rin ba din? Ingatan mo yung mga ganung bagay, electronics, di ba? Pero maraming bagay matututunan mo pag ginawa mo na. Okay, lagi ko sinasabi sa inyo ito kasi hindi ito mahirap intindihin. Yung mga bata, turuan mo lang sila, hayaan mo silang gumawa, sumunod. Pag sumunod sila, nag-iisip na yan. Huwag mo agad pukpukin na umpisa pa lang, nagkamali eh. Ganun talaga. Okay, pinag-aaralan natin ngayon, paano akayin yung mga bata ha? Ganun din sa trabaho. Gawin mo yan. Observe mo na nagagawa ba, masablay. Yeah, sa memory verse. Mali-mali sinasabi, okay na yan, sige, okay na yan. Alam kang corrupt na official ha. Okay na yan. Chinik ngayon. Bira ka, check ka ng check dito, hindi pala alam. Ganun ang pagtuturo. Teach them early and then teach them obedience. Hayaan mo silang sumunod. Huwag mo silang gustong mga komunista ganun eh. Sumunod ka lang basta. Hindi mo naintindihan. Hindi ganun. Turuan mo sila. Minsan may mga bagay siyang hindi naintindihan. Sumunod ka lang. Doon ka na, pag nagsaing ka na, ganun pala sinasabi niya kanina. Kumukulo daw. Sa bagay ngayon, madali na eh. Meron ba kayong rice cooker na? Lahat ng tao kayo may rice cooker na. Kung panahon namin, hindi ko maintindihan yung sukatin mo lang ng kamay mo yung paano yun? Wala namang guhit to Yes, meron pala tansyahin mo yan. Tapos yung pagkumulo, kaysa iganon yung sumunod ka na lang and then dun mo di-discover yung mga dapat mo ma-discover. Man, ganun din salita ng Diyos. Hindi ko naintindihan yan, gawin mo muna. Diba? Yung mga bata, hindi ko kaya memorize yan. Naku, maniwala ka, kaya nila yan. Kaya nga, ang galing ng mga bata kahit sa computer eh. Mabilis sila. So, i-train mo na agad. Amen? So, ano yung dapat gawin? Paano matutuwa ang Diyos sa akin? Yung mga simpleng yan eh. Pakita mo sa Kanya. Kung nagsinungaling ka, nagalit ka. Alam niya, ganun din ang Diyos, di ba? Gumawa ka ng mabuti, sumunod ka, natuwa ka. Matandaan ng mga bata, kahit bata pa yan, ay yun pala yung tamang gawin kasi natuwa sa akin si nanay, si tatay, si pastor, di ba? O yun ang tama, yun ang ginawa ko, ang Diyos matutuwa rin sa akin. So, napakasimple ng pinag-usapan natin, no? Pero, inaaral yan eh. So, hayaan mo silang magtanong. Okay? Magtanong ka, anong hindi mo naintindihan? Yan. Then, pasunodin mo sila. Matuto silang sumunod. Hindi pa tayo tapos. Pang-5. Doon na halos lahat yun Meron pa, ang dami pa. Yung 2, no? Paano natin sila tuturuan? Paano sila natin akayin?
Tinuruan na natin salita ng Diyos. Ano pa? Consistent, malinaw. Ano pa idadagdag natin doon? Ganito yan. Sa panahon natin, even sa panahon nila dati. Ang panahon nila pastor, ang ano lang, distraction lang ng basketball. Ngayon, ang dami na, di ba? Sabi niya, ginagamit ko yung tablet kasi dito ako, itong mga anak ko. Kailangan ko ng cellphone kasi kailangan ko dictionary. Dictionary lang pala eh. O sabi natin, binigyan mo na ngayon ng tablet, oh. So minsan, di ba, itong computer dito, si Stephen, minsan alam na agad yung control tab eh. Alt tab. Alt tab. Yung tinatago mo yung ginagawa mo. Nanonood ka ng YouTube, pag nakinig mo si Patay parating, uy, bigla nag-aaral ulit. Tingnan ko, nasa na siya. Umalis ako, bumalik ako, doon pa rin. Iba ginagawa nun. Amen? Kaya number 5, protect them from influences that pull away from God. May mga bagay na yes, nag-Bible sila ngayon, Sunday ngayon, nag-church nga yan, bukas, hahatakin naman sila sa libutan. Games na naman, basketball na naman. Okay yung basketball, minsan sinusuportahan ko pa nga ito. Pag nasa tamang panahon. May mga bagay na talagang lalayo sila dyan, yung mga kahit yung mga Calvinist, yung mga sobrang tatalino kunwari naman, minsan nalalayo sila sa salita ng Diyos dyan eh. Napansin ko sa mga Calvinist, yayabang. Pinagmamalaki nila kung libro ni ganyan, libro ni ganyan. Yung Bible. Binabasa ko rin syempre. Ginagawa mo ng reference eh. Pupuntahan mo lang, pag sinabihan ka nilang nung author na puntahan mo to, saka mo lang pupuntahan. Kaya sa atin, napansin sa atin dito, basahin mo lahat. Amen. Hindi pinamimili ka. Tapos pag nabasa mo yon sa palagay mo, yun ang ibig sabihin kasi sinabi ng kung sinong tao. Hindi ganun. So ngayon, kaya number 5, alisin natin sila doon. Kaya napansin nyo, ako particular ako dyan, pag kilala ko yung Calvinist na yan, sabihan ko agad yung tao, huy, Calvinist yan. Ano yung Calvinist? Hindi mo pa nga alam eh. So pero para sa'yo, ako rin nag-isip para sa'yo. Dahil alam mo mali yun, hahatakin ka niyan. Mamaya, feeling mo, ang talino mo kasi mga terms na ginagamit niya, akala mo, napaka-komplikado. Ganun tayo, ano ba kayo? Nay, nagutulong kayo dyan sa discovery class nyo, kunwari. Ay, sabi ni Pastora, ganyan daw po yan eh. Hindi ba masaya kayo na Pastora eh. Alam mo na yung problema agad. Amen? Wala kayong drums dyan, wala kayong drums. Ang kilala lang yung Baptist, meron eh. Ano ngayon? Turuan mo. Nakilala akong ganun, ang tagal ng Kristiyano. Nabasa mo na ba yung nagbabasa-basa ako, ganyan. Tagal mo ng Kristiyano, anong pinagkakabisihan? Drums pala. Yung mga sineshare niya. Ito nga pala yung mga beat na, ito yung drummer na ganyan, ito yung drummer na ganyan. Lahat ng topic ngayon, ang dami ng lahat. Ang daming kalaliman yan, magiging busy ka kung gusto mo talaga. Hahatakin ka sa importante. Yung Bible ay pinag-uusapan ha. Iba, ihahatakin ka pa sa mga tawag dyan, commentaries. Di ba? Yung kaya natuto itong mga pre-trib eh. Saan ba sila, yung mga maps, tsaka mga diagram ni Lawrence Larkin ha. Basta si Larkin. Meron yung mga Baptist ng mga to. Yung iba dyan, brethren. So yung mga church sila dyan, ang ganda yan pag 7 years tribulation, kahit wala sa Bible yon. Sabi sa church, 7 years tribulation. Makita mo na ilang beses yun, kala mo totoo na yun. No. So kaya ngayon, bilang teacher, ano gagawin natin? Protect them from influence that pull them away from God. God din naman yun eh. Sino Diyos yun? Di wala nga sa Bible yun eh. Ano ba? Yung puro laro, yan, TikTok. Dati TikTok lang yun. Ano pa? Di ba, minsan pag may ganyan tayong event, may makikita ako dyan, pag ganyan-ganyan dyan eh. Parang may epilepsy eh. Kasi nakikita lagi nila sa di ba? Oy, sayaw ulit, pati matanda, nag-asayaw to, pati may mga AI na, di ba, si Donald Trump nag-asayaw, kasama si Putin. Pag lagi mo nakikita, kala mo yun ang buhay. So, alisin mo agad sila doon. Paano mo alisin, pastor? Hindi naman sila hindi pipilitin. Sabihin mo yung totoo. Mag-isip ka ng paraan para mapaalis sila doon. Tatalino ka dyan. Nasabi ko sa inyo.
Marami dyan mga simpleng banat lang, asarin mo lang. Ayun, nangangasal, masama ba mang-asal? Si Jesus nangangasal din eh. Basta sakto, amen? Basta yun yung point doon, alisin mo sila doon, protektahan mo sila. Hanggat maaari, wala silang distraction, di ba? Yung mga music na yan, di ba? Yan, mga pelikula na hindi maka-Diyos, saka mga Pentecostal, ganyan. Protektahan mo sila doon, okay? Medyo lumalalim tayo, no? Ganun talaga. So ito, yung mga nakalista lang dito po, yung madalas talaga, entertainment, yung music, mga pelikula, mga short clips, ganyan naman yan eh, internet basically, ang dami. Sabi nga sa inyo, yan ang nauso, yan ang pinauso ng TikTok eh, yung maiksi lang, short lang, tapos, akala ko, 2 oras ka na palang ganun. Eh, sari-sari yun eh, pinag-aralan na po tayo ng mga yan, alam niyo ba yun? Mamaya nag-Bible ka ng konti, mamaya, iba naman yan, games, mamaya, ano yan. So, ilayo natin sila doon. Huwag mo hayaan na puro sila cellphone. At yung iba nga, karamihan nga dyan, di nila kailangan yun eh. Kaya natuwa akong nakilala si Pamito, wala daw TV sa kanila. So, in a way, naawa ako, in a way, umanga ako eh. Ang ganda yun eh. Wala kang TV. Kaya kami din, tagal lang wala TV, kaso internet naman. So, yun talaga eh. Friendship, yan. Kita mo yan, di ba? Sino ba mga kaibigan mo? Yun, yung magmamariwana doon. Iwasan mo na yun. Kung inaakay mo yan kung sino mang yan, di ba? Ito si Roniel, itong si Daddy ang toka sa'yo ha. Sumunod ka, amen? Ligtas ka na ba? Yan, anong magandang gawin mo sa buhay mo? Of course, sumunod sa Diyos. Maging mabuting anak ng Diyos. So kasama yan, yung music mo, friendship, pag meron kang, salamat si Roniel, wala nang kaibigan masyado dito, di ba? Tinanong ko yung doon eh, sino yung Roniel? Sino yun? Kapitbahay niya lang, kasi nga bago lang sila doon eh. So iwasan nyo, tulungan nyo yung mga tinuturuan natin, inaakay natin. Hanggat maaari, kaibigan nila din, walang ganong loko-loko, di ba? Ngayon, pastor lalo, personal na yung pastor ang hirap, talagang mahirap. Provide nyo sila ng mas maayos na kaibigan. Ganun yun. Hindi na tayo nainira eh. Ito, si Roniel na lang, hindi na tayo kay Roniel eh. May kaibigan siya doon na lasinggero. By the way, isang balita natin, inaakay natin dati doon, ng gulpi daw ng kusino. Inaakay mo sa church, ayaw. Yan, siguro may nakainuman, ginulpi. Yun, nakakulong ngayon. Nakita mo yun? Real life yan ha, hindi ko ginusto yan, hindi ko inimbento. Yun ang balita doon sa inaakay natin dati doon. Ayaw mo sa church ha, sige. So yun, alisin mo sila doon and then mag-provide ka dito. Kaya dito, bukod sa pinoprotektahan ko kayo, basta protektahan nyo rin bawat isa, amen? Si Roniel kasi, sino pang mga kabatch mo dito? Yan, si Edgy, nakita mo si Edgy? Yan, vlogger din yan. Yan ang magandang kaibigan. Mag-collaborate kayo. Diba? Siya, puro Bible eh. So, umiwas ka sa masamang kaibigan, ito yung mas maayos na kaibigan. Gagawin na idea, yung mga magtuturo, mag-aakay, lahat naman tayo dapat. Ganon din sa social media. Ano pa? Basta anong gagawin ko kung di ako mag-TikTok? Palitan mo, ano? Ano yung tawag dito, yung mga kapag kahit yung bakasyon. Basta bakasyon, wala akong magawa eh. Mag-memorize ka ng di ba? Meron tayo by the way mga nakakalimutan nyo sa August. Volunteer na tayo by the way, di ba? Iba Sino pa hindi nag-memory chapter dyan Hindi madali yun, di ba? Pero, pag pinalitan mo yung mga TikTok kunwari ng Bible, yung utak mo puno na, hindi mo na kailangang, wala akong magawa eh. Ito, gagawin mo. Yan ang mga teacher eh. Kaya pansinin nyo sa mga kahit sa academics nyo, di ba? Nagturo na kayo, nag-aaral na kayo, may assignment pa. Para hindi mo makalimutan yung inaral mo kanina, balikan mo ulit, kung pwede mo mas complex pa, kasi masyado kang matalino, nahihinaan ka sa teacher mo. O ito yung assignment mo, di ba? Ganun yung mga style doon. Ganun din tayo dito. May tinaakay ka dyan, boring na, ng fellowship lang, ng church lang. O ito pa yung Bible truth, sawa na rin, bigyan mo ng advance. Sakali may na-encounter kang ganyan, di ba? Mga katotohanan ng salita ng Diyos, maniwala ka, ma-occupy ka dyan, maniwala ka. Hindi ka tatama rin, hindi ka babakante. Natindihan niyo ba kayo? Hindi ka mabakante.
Kung sino ditong bakante na utak na sabihin nyo lang sa akin. Loloadan ko kayo ng ano. Ganun din fellowship, of course. Alam mo na yan, kung ka-fellowship sila, wala silang magawa, wala silang ano. So, bigyan mo sila ng option ng fellowship. Sa'yo, again, kung ikaw yung Malaguna, nabanggit ko pala sa inyo, hindi ko na, ano no, yung discipleship ng Thursday, wala iba sa inyo, no? Next week na lang. So, yung disciple nyo yung mga kapatid yung alam nyo na medyo mas bata sa inyo. Ganun din yung music, and then, paglilingkod. Amen? Pag naglilingkod ka na sa Diyos, mas malayo ka sa mga masamang impluensya. Pati trabaho, hanggat maaari, iwasan natin yung mga trabaho na compromise. Anong trabaho mo? Driver, oh, maganda yan ah. Sino dinadrive mo? Si ano po? Si Vice Pangit. Matay ka doon. Hanggat maaari, iwas ka doon. Si Bato po, si Bato. Accomplice ka na, no? Last. Basta nagawa ko na yan, tinuturuan ko na sila mag-church, puro Bible na meron pa rin. Paano, bata pa, pastor eh. Gusto winning mo, bata pa lang. Why not? Sama mo lang eh. So, makita nila kung ano yung ginagawa natin. Makikita na naliligtas yung mga tao. Ngayon para, kahit bata pa sila, pinaplano nila yung buhay nila. Ganun yun. Pakita mo, again, ikaw nasa bilang teacher, bilang magdi-disciple dyan, bilang pastor. Kailangan mo pakita sa kanila yung mas talagang malapit sa salita ng Diyos na buhay. At hindi boring yun. No, boring ka, may problema sa'yo. Either may dapat kang makita na hindi mo nakikita, o hindi mo tinitingnan yung dapat mo makita. Okay? Number 6, encourage them to serve the Lord now. Ngayon na. Maglingkod na tayo sa Diyos ngayon agad. Diyari, di ba? Paano? Okay, magtatanong yan, pero tulungan mo na agad. Kahit taga-ano lang siya. Ayan, kakanta sila mamaya. Encourage mo yung mga kasama mo. Encourage mo si Aiden, ha? Encourage mo. Tuloy, magkakaano naman kayo dyan, eh. Isya na, mahirap pa yan. Ayan, katulad yan, natutulog sa preaching. O, anong gagawin mo dyan? Encourage them to serve now. Soul winning man yan, ano. Ang dami natin pwedeng gawin. Sino yung mga example natin? Si Samuel, bata pa, naglingkod na siya. Kung naalala yung kwento ni Samuel, ilang taon lang siya, basta na-win lang siya. Ibig sabihin nung bata pa yun, win, ibig sabihin parang yan. Yan, ganyan. 4 years old, basta nila dumedede, yun yung sabihin nun. So, pinadede niya, malusog na yung katawan ng bata. Pagkatapos nun, Eli, bahala ka na dyan, ha? Yan. So, medyo mali rin to, no? Pero yung mga, iba naman kasi yung support group nila dati. Mga Levites talaga, meron silang ano dun. Pero ang gusto ko sabihin, Samuel, naglingkod na bata pa. Si Joshua, ganun, Josiah, sorry, kilala si Josiah, yung last righteous king ng Jerusalem, ng Judah. Bata pa yon, hari na siya at naglilingkod na siya sa Diyos. Sabi doon, he sought God. Ganon din si Timothy. Mga example na lang ito. Ano yung kaya gawin ng mga bata? At kahit mga batang mananampalataya, ito si bata pa lang ito siya. Ilang taon ka na, Roniel? 24? Oo, yan, alala ko eh. 24. Ikaw, Brad? 26. Ayan, kayong body-body ha. So, kahit si Roniel, 24 na yan, batang Kristyano pa rin siya, di ba? So, ganun din dito. Ito, mga talagang bata na to. Ano dapat natin? Turuan na natin, kaya nilang mag-memorize. Kaya mag-memorize? Kaya mo yan. Kasi natapat ka sa mahaba eh. Kahit sa verse 1 lang, verse 2. Saka na. May Bible ka na ba? Ay, binigay ko. New Testament. Pag naka 6 months ka, meron dito. Old and new. Ha? So, ano pa yung pwede nilang gawin, mga teenager? Ano yung pwede nyo gawin? Pwede kayo mag-memorize, pwede kayo mag-invite ng friends nyo, di ba? Total, diyan kayo magaling, friends. Saan nyo i-invite? Sa church nyo na-invite, di ba?
Ay, Jackie, linggo ngayon, mag-swimming tayo. Oh, sila invite mo dito, sa Monday na tayo mag-swimming. Ayan. Ano pa, umawit. Kaya niyo umawit? Yan, natuwa ako sa mga pa-baby girls eh. Si Joshua, umawit na rin, di ba? Oh. Laking bagay niya, maliit na bagay, pero malaking bagay niya in the long run. Na-inlove ako dyan talaga sa music ng ano ko din. Ganda yan. Masanay ka, awit, nagkakaroon ka ng experience, humarap sa tao. Ayos yan, maganda na. Pati yung message niya, maganda. Ano ba? Tumulong na kayo, makakatulong. Okay? And then, maging magandang testimony kayo basically sa pamilya nyo. Amen? Sa school, di ba? Sa school, pag sinuporta nila yung bakla, nasa Bible ba yan? Ganunin mo, teacher, ganun pa rin. Ang magising-gising. Kalokohan nila. Magandang patotoo sa lahat ng lugar kung nasan ka. Kaya nyo ba yun? Kaya natin ituro yun sa iba. Dapat example ka. Amen? Tapos na tayo. Ano pa? Tulungan natin yung mga basically, isa rin yan, no? Pastor, wala akong pambili ng Bible eh. Kaya nga tayo bumibili dito eh. Pero hindi natin lahat yung binibigay ng alam mo na, naalala ko naman si Unggoy eh. So, ang ganda ng binigay natin dun eh. Hindi nilang binalik eh. Yan, so gastos ka, wala siyang pambili. Kung kaya mo lang kung kaya mag-produce. Amen? Sa church natin, kaya tayo bumili ng ganyan eh. Wala ka ng excuse. Okay? Teaching them the Word of God diligently. Maging example ka. Point them to Christ. Laging gano'n. Pag hindi ka maintindihan, ano ba ginawa ni Jesus? Gano'n gawin natin. And then, guide mo sila para tuparin yung salita ng Diyos. Pastor, itong kaibigan ko to, talagang paglinggo, talagang paggabi to. Nanonood ng ng ano-ano, hanggang mapuyat. Pastor, kaya pag Sunday talaga, hindi ko na mahihaya yan. O yun, paano ang next move mo nun? Encourage mo siya, matulog ka na ng maaga. Okay? And then, yun, basically, akayin natin nga sa Panginoon. Okay? Gabayan mo. Hindi mo naman kailangan, sabihin mo agad, yung mga sinipreach natin dito. Isa kasi mga bata, feeling lang nila, kailangan nilang maglaro eh. Alam niyo ba yon? Ramdam lang nila, pero ituro mo siya, hindi mo kailangan yan. Ay mga tao nga lumaki nang hindi naman nagkaroon ng ganyan eh. Ibang bata pa gusto na may boyfriend na, girlfriend na, di ba? Akala lang kasi nila yon. Kasi nakakita na sa kapitbahay, sa ate niya, sa kuya niya, akala niya yun na yun. O, paano mo paano tuturuan ngayon yun? Hindi naman kailangan yan, may kilala ka nga akong ganyan eh. Di ba? Nag-asawa sila sa tamang panahon, sa tamang... So, gagabayan natin sila. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ito yung kalooban ng Diyos. Alam mo muna, hindi saka mo sabihin sa kanila. Then, protect them from worldly influences. Nabanggit na kanina, di ba? Yung kapitbahay niya, ganyan eh. Kung kaya mong tulungan mag-move sa ibang lugar, di ba? Parang si ito, may inampun daw si Brad, okay naman sa inyo, di ba? Ewan ko bakit na inampun niya, wala lang. Hindi. Joke lang din. Sakali lang, ha? Kasi may mga binabasa rin ako na ko din sa, kasi nung nag-meet nga yung mga pastor doon, nabanggit yun yung saan ba yun? Yung nag-orphanage sila. Kasi Amerikano. So, na-open din yung usapan na yun eh. Kaya ako, paano pag ganyan? Paano pag environment nila ganyan? So, ingat-ingat lang din. Nakita niyo nangyari kay di ba? So, kilala lang sa Katanduanes, ganun ginawa niya, magnanakaw doon, tapos nilagay nila sa church, inampon. Hindi madali yun, di ba? Pero kung kailangan natin, kung kaya, makikita mo naman yan eh. So, protect them from worldly influences. So, kaya sa ilaman natin, sa pamilya nyo, in-encourage ko kayo, no? Huwag kayong mabarkada masyado, hindi talaga dapat eh. Turo nyo yun, igabayan nyo sila doon. Sa pamilya nyo, kompleto na kayo sa pamilya, may provider, may tatay, may nanay, kapatid. Hindi nyo kailangan ng kalaro sa labas. Minsan okay lang, pero hindi nyo kailangan sobra.
Encourage them to serve God daw. Ngayon na, hanggat maaari, ngayon na. Lalim, no? Pero yun, hindi natin gagawin yung isang linggo lang yan, ha? Buong buhay natin yan, gagabayan natin sila. So, katapusan na tayo. Lalim pa to, no? Sabi sa Psalms, balik mga bata to talaga. Malalim to. So dito muna, sabi diyan, give ear, O my people, to my law, incline thine ears to the words of my mouth. Ano yung bida dito? Ano yung subject? Salita ng Diyos, di ba? So, makinig daw kayo sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos. Doon kayo makinig, incline, ganyan ha. Words of my mouth, salita pa rin ng Diyos. I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings of old. Ibig sabihin lang po nitong dark sayings, hindi yan masyadong, ibig sabihin lang yan, mahirap intindihin. Di ba? Pag dark, mahirap makita. Pero sasabihin ko pa rin, isa sa mga pang-block sa atin, iba, lalim naman ang sinasabi mo. Lalim. Hugot. Ba't ka? Naghuhugotan nga sa iba eh. Why not salita ng Diyos, di ba? So sasabihin ko yung mga dark sayings of old, sabihin, matagal na to. Malalim, okay, hindi maintindihan, pero hindi maintindihan natin yan. Which we have heard and known, and our fathers have told us. Nakita niyo, so sobrang matagal na siya, pero importante ito kasi pinasa-pasa eh. So ano ulit yun? Ano pinag-usapan natin? Ano yung tututo natin sa iba, sa mga bata? Salita ng Diyos. Di ba sinabi mo? Word of God. Kaya sa verse 4, sabi niya, we will not hide them from the children. Amen. So baliktad, yung sasabihin ko sa kanila yon, hindi ko itatago. Alam niyo iba, kaya nga ayoko ng mga Sunday school class na minsan na iba yung tinuturo sa adult, iba yung tinuturo sa bata. Sa bata, nanonood lang sila ng Frozen, tapos nag-request dito si pastor. Ano yun? Kaya mo sila dyan, no? Mapagalitan sila. Alam nila tinuturo sa tatay, nanay nila. Salita ng Diyos. Amen. We will not hide them from their children. Amen. Hindi ko to tago na si Jared, hindi niya alam. Masama pala yung bakla. Si Jamie, alam. Hindi ganun. Lahat dapat sila. Wala tayong tinatago. Lalo salita ng Diyos. Showing to the generation to come. Kung itong mga tatay dito, mga nanay, mga kuya, nagpupuri sa Diyos, dapat yung mga maliliit din, alam niya, ganun pala gagawin ko paglaki ko. Wala hindi tinatago yun. The praise of the Lord is strength. Malakas ba ang Diyos? Paano malalaman nila kung hindi mo nga sila, hindi mo pinapalo, gano'n. Sinabi sa Bible, paluin. Ay, hindi, sobrang mahal ko yung anak ko, hindi ka mapaluin eh. So, para mas magaling ka pa sa Diyos, di ba? Hindi, pero anak, di ba, magiging mas mabuti kang tao, di ba? Mas magiging mabuti ka kahit ito yung pinapalo, ito yung hindi. Pero mas magiging mabuti kang bata, magiging, totoo ba yun? O sino yung, kung kailangan paluin pareho, ito hindi pinapalo, ito pinapalo. Sino yung magiging mabuting Kristiyano? Yun sabi ng Bible eh, di ba? Huwag mo itatago sa kanila yon. Ang dami ngayon ganyan na style. Pag sa palagay nila, hindi appropriate yan. Sino magsasabi sino appropriate? Hindi. And His wonderful works that He had done, and daming ginawa ng Panginoon na, di ba? Dapat alam din ni Aiden yun. Di ba? Ni Richie, ni Jared, yung mga ginawa ng Diyos, hindi yung mga tanda lang. Lahat tayo dapat alam natin ginawa ng Diyos. From the old 10 times, hanggang ngayon, at yung gagawin niya pa, at paano niya gagawin yun. Yun. So nawa, matuto tayo mag-akay ng mga bata. Again, pasok dito yung mga batang mananampalataya. Ganun ang buhay natin. Pakikot-ikot yan. Matututo ka, pasa. Tuto, pasa. Apply mo yung sarili mo. Pasa sa'yo, gawin mo. Pasa mo sa'yo, gawin nila. Amen? Mga basketball na naman na isip sa pasa. Ganun din actually yun. Basketball, pinasa sa'yo, ano gagawin mo? I-shoot mo dapat or ipasa mo sa mag-shoot. Pero medyo iba yun. Ito, apply mo. Matutunan mo,
Gawin mo, pagawa mo sa iba, tuturuan mo sila. Tuloy-tuloy yan, okay? O tayo, akayin natin ng mga bata, amen? Mamaya, makita, mahirap na naman yan. Kaya iba siguro sa atin, parang ayoko nang gawin to. Ako, ganun din ang feeling ko. Ayoko nang gawin to, ah. Wala namang matutunan niya yun nga. Hindi naman yan sa isang ano lang eh. Isang bigayan lang eh. Tayo mismo natututo. And then, sana mahamon kayo. Makita niyo kung makulit, ang makulit. Isa ka pa dati. Amen? Aralin mo kung paano pag-minister yung mga kulit. Unti-unti yan. Unti-unti. Consistent. Ngayon ulit. Next time ulit. Next time ulit. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na maging mabuti kaming lingkod niyo, Lord. Especially sa ganitong area din, Panginoon. Maraming area na pwede kang maglingkod sa inyo. Pero itong bagay dito, Lord, huwag namin kaligtaan. Pag-akay, mga bata, turuan, consistent, malinaw. Maligtas muna yung mga dapat maligtas. May prospect din yung mga kanilang mga pamilya. Hindi lang ito pangiging member ng church, but ito'y talagang akay sila sa inyo, Panginoon, maglingkod. Una, maligtas. Maglingkod sa inyo, Lord. Hindi madali. Taon po, dekada. Ang kailangan ng gugulin. Ganun din naman ang na-receive namin, training sa iba. So I pray na patabahin yung bawat isa, magkakaroon ng desire, Panginoon. Kung nakukulitan kami, Panginoon, malalanin namin lagi na it's worth it, Panginoon. Pag yan naman ay natuto, maglingkod din sa inyo. Kaya masisiyahan, ganun din kami. Wala po, Lord, basta niyo ang kakainin. Ang isa pa ito hanggang mamayang hapon. Kaya malalati. In Jesus' name we pray.